Yun mga idol. So next day po mga idol, 1 month na mula nang itinanim yung ating watermelon. Yan. So yan oh. Yan, gumagapang na talaga sila mga idol at saka maganda tingnan kasi parang malinis yung punuan niya. Unlike yung una na ganitong stage pa lang, marami na siyang damo. Although may mga tumubo ng damo sa kanyang gilid, tinatanggal po natin. At saka yung hapon, kasama natin yung ating bossing. Ayan. Hello mga idol, magandang hapon. Ay, kasama natin si Boss. Yan yung ating master technician po dito sa ating farm. At saka, ano ba schedule natin ngayon, boss? Wala na, ano lang, nagwawahing sila. Tapos naman yung ano nila. Tapos na yung Abuno. Abuno at saka actually nag-stop na tayo mag-abuno kasi nasa pollination stage na tayo. Wala na abuno ngayon. Wala, bawal tayo mag-abuno kasi baka maabot yung mga bunga, mga bulaklak natin kapag patuloy natin inabunuhan. Until kailan yan siya hindi tayo mag-abuno? After 10 days pag natapos na tayong pollinate. Ay, gaya po nito mga idol. Abuno dito ng urea at saka lalo na yung sulfate. Bawal siya yung urea at saka sulfate dahil If needed lang yung pag-abuno natin kung kailangan talaga. Pero kung hindi naman, okay lang naman yung dahon. Kailangan nasa 1-2 kilo sana yung pakwa natin bago tayo mag-apply. Kasi hindi na maabot yan, hindi na mahulog yan. ayun. So kagaya nito, Sir Jory, ito mga idol yan. So 3 days na po tayo mula nang nag-pollinate. Pero first po mga idol, 4 days. 4 days. Yung mga first ball tinanggal po natin, 'di ba, boss? Opo. At saka ito yung unang na-pollinate natin kasi kailangan po kasi sa seedless mga idol i-pollinate po natin. So yung ating pang-pollinate is Sweet 16. Sweet 16 po mga idol. So if planning po kayo magtanim po ng seedless alone, so kailangan po may pollinator po kayo na ibang variety like Sweet 16, Sweet Gold or Oriental, mga ganyan po, dahil hindi po nagpo-produce ng maraming pollen yung lalaki na bulaklak ng seedless. Tama ba, boss? Oo, kailangan talaga hand pollination. So may hand pollination po na gamit yung ibang bulaklak. So marami kasing pulbos, ano ang tawag nila, or yung pollen yung ibang variety. So masigurado talaga na ma-pollinate yung bunga. Yes. Pero even hindi po seedless yung pang-pollinate po, like yung Sweet 16, yung Sweet Gold or yung Oriental, Sweet Venus. Pwede naman. Seedless naman po yung kanyang mapoproduce. Yan. So this afternoon punta tayo dito, boss. Yan kasi po mostly sa is gumagapang na po talaga mga idol, mga ganito. Gumagapang na siya. So winawahing po natin. Like ganito po kasi diyan po sa kanal, ginaganyan po natin yan dyan diretso. Yan, kasama natin dito si paring Jomar, yan, saka si Francis. Yan, after po ng i-align po yung ating mga watermelon, kagaya po nito ang itsura niya mga idol. Usually kabilaan po kasi ang takbo ng kanyang vine ba yan, Jor? Yung vines niya pupunta din dito sa may kanal, pero pinapapunta natin doon. At the same time dito, pinapapunta natin dito. Yan. So kaya ganyan na po siya mga idol. Yan. Tapos titingnan natin paano nila ginagawa. Yan. Si Franson bilis Master yan eh. Master. Ito yung pinakamaster. Hi Mar! Shout out! Ayan, paring Jomar po mga idol. Shout out all farmers. Shout out all farmers. Yara Philippines. 2 taon na talaga yung Yara mo, Marba, na t-shirt, Marba. Hindi pa tayo pinapalitan ni Sir GR ba? Hindi pa napalitan ni Sir GR, oh. Sir GR kung palitan. Pre, patingin mo, pre. Wala na, luma na, Mar, no? Yung puti ko doon, wala na, itim na yun. Oh. Kulay brown na. Dami na dagta. Yan, so ganyan po mga idol, oh. Dami naman siya. Tapos, yan, Mar, pang ano na yung damo yan? Pantanggal ng damo para Pantanggal hindi ng damo. magalaw yung ugat. Ayan. Tapos, ginagano. So, ginaganyan po natin mga idol, oh. Ang bilis naman ni Francis. Gani ito bumalik. Ayan. Pag ganyan bumalik, yan, gaganyan, oh. Gaganyan po siya mga idol, oh. Para dyan na siya magbunga, Mar, no? Sa tutuloy siya dito. Doon sa tutuloy, dyan siya mag-produce ng bulaklak. Yan, mga ganyan mga idol, oh. Bumabalik kasi, yan. Dapat i-align para straight po siyang, ang dito mga idol, straight po yung papunta doon mga idol.
Yung dito naman street pong papunta dito. Yan, yung doon dito naman magpupunta. So magtatagpo po sila mga idol. So ngayon po is almost 1 week na po. November 14 po ngayon. Yan, Thursday po, almost 1 week na po walang ulan dito pero nagbabagyo po sa Luzon. Mag 2 weeks na walang ulan. Yan. Dahil sa dalawang bagyo na. Dalawang bagyo, hinigop ng dalawang bagyo yung clouds. Pero may mga bubon-bubon tayo dito mga idol. Diyan po tayo kumukuha ng pandilig. Na gano'n na. Wala nang tubig yung ano natin, bubon. Yan. Pero basa pa rin po dito siya mga idol, dahil palayan po ito siya. Hindi po basa-basang mag-dry up po itong area natin. So yun lang yung advantage kasi kahit mag 2 weeks na pong ulan, parang basa-basa pa ito. Yan. Wala pong ulan 2 weeks dito pero nabagyo po sa Luzon ng 3 bagyo na tayong dumaan doon ng malakas. Dalawa na. Dalawa? Tapos wala pang ulan dito. Dalawa si Marcy, tapos meron pa yung mga nauna. Nika, ngayon. Ngayon may bago na. Si Ophel. Si Pipito man ata yung barating. Oh. Ay almost maraming bagyo na dumadating doon. Yung clouds po dito sa bandang dito lalo sa South Cotabato sa Mindanao, hinihigop po kaya po wala pong ulan dito na magto 2 weeks na mga idol. Yan yung mga pipino po natin mga idol, oh. Yan oh, tuyo na yung mga pipino natin. Yan, sana maulanan po yan para lumaki agad yung mga bunga. Yan, so sana umulan. Kailan kayo umulan, no? Siguro pag nalabas na yung bagyo, doon pa uulan ulit. Kung may papasok na bago. No, pag may pasok na bago, no? Kung mga bandang Visayas, aabotin tayo dito ng ulan. May paparating naman doon ng pressure. Oh, pero kung sa bandang north, like yung sa Cagayan banda, hindi umabot dito yung mga clouds kasi mga idol. Yan, so ganyan siya kaganda mga idol kapag na wahing natin or na-align po natin yung mga papunta dito na vines, ilalagay po natin dito. So ganyan na siya mga idol, oh. Magiging ganito yung resulta. Yan. So dito na po sila magtatagpo sa pinakagitna mga idol. So ngayon is November 14, November 17 po yung pagtanim natin. So 3 days, after 3 days, magwa 1 month na po yung ating watermelon. Yan. So ito na yung mga napulinit natin, no? Yan. Sana swerte yun sa presyo. Magkano ngayon presyo, boss? More than 20? More than 20. Yeah, good price pa yan. Pero nakaraan, ano no? Umabot ng 39. Oh, 39. Grabe. Sobrang swerte talaga mga idol yung mga nakaraan. Kahit mag 30 na lang, panalo na sa presyo. Pero sa mga pamilihan, mahalang pakwan or yung watermelon, maabot po ng mga 40 plus, 50 plus. Maybe sa Luzon, umaabot siguro ng 60. Pero dito po sa South Cotabato, ang presyuhan po ngayon ay I think nasa 25 pesos ang per kilo. Yan. So dito tayo mga idol, oh. So more or less 2 hectares po ito siya mga idol. Pero marami pa tayong hindi nagamit na area dahil like doon banda kasi maraming tubig. Ganon din dyan. Yan din, oh, kasama pa po yan yung gilid na yan mga idol, may mga kahoy sa 2 hectares. Yun nga lang din natin mataniman dahil puro buhangin at saka elevated. Yan. Dito tayo mga idol before nag-live nung nagtanim tayo. Dito tayo pa-germinate ng seeds. Yan. So dito na area is puro seedless. Yan, hanggang dito. So sobrang lago ng mga dahon niya, magganda. Ganyan siya mga idol. Yan. So kagaya nito, malalaman nyo naman mga idol dahil sa malapit ng 2 weeks na walang ulan. Tingnan nyo na dehydrate na yung mga damo, oh. Sobrang dry na. Wala na, dry na talaga, oh. Oh. Yung lupa, sobrang dry na talaga mga idol. Dahil po sa walang ulan dito sa area. Yan, namatay na yung mga damo sa taas ng plastic mulching kahit makapal yung lupa. So ayos, maganda na tingnan yung ating mga watermelon ngayon dahil nadamuhan na dito. Ngayon dito, start na lang damuhan dito, Milo. Yan, damuhan na lang dito. Yan. Yan. So ang distansya po ng ating watermelon, yan, almost malapit siya sa 1 meter yung each puno.
Tapos dito siguro mga 3 meters yung distansya ng each row dito. Ganun na. So pangatlong watermelon po natin ito na batch mga idol. Yan, first batch po natin. Yan, kulang sa tubig. The same time madamo. Second batch natin, sobrahan naman sa tubig at saka madamo din yung punuan pag harvest natin. So itong third batch natin, naglagay na po tayo ng plastic mulching. Ayan, sana makontrol natin yung damo dahil ito yung pinaka mabilis kasi mag ng abono like ganito. Yan, diyan wala na siyang damo dahil may plastic mulching. Ito na lang yung challenge Yan ang dapat gupitin siguro to. Kasi 1 week from now, ito sobrang lago na. Siya po ang magkukonsume ng abono kapag nag-drenching po tayo ng abono sa kanilang mapunuan. Tama ba, Jor? Oo. Mabilis kasi yan siya ng abono, no? Mabilis. Magkuha. Matakaw din sa abono ito. Matakaw sa abono. Yan yung mga ganyan, no? Anong damo yan, Jor? Pero puputulin na natin ito. Hindi siya pwedeng bunutin, no? Kasi ma-stress yung ugat, no? Puro sudsud. Sudsud siya. Hindi siya pwedeng bunutin. Hindi kayo Ma-stress na. yung ugat. Malaki-laki na kasi siya, no? Putulin na natin na huwag gumapaw dito sa... Yan. So ganyan po siya mga idol, kaganda yung mga sana na hindi ma-penetrate ng fungus at saka mga peste yung ating watermelon. Yung ganyan na siya kaganda. Yan. So yung iba po na watermelon natin, nag-pruning po tayo, top pruning. Pero yung iba hindi na po. Kasi kahit ganito mga idol, ayan Yan, isang punuan lang po yan siya. Marami na siyang sanga pagpunta doon. Ito siya, ang pagtanim natin is 2 punuan. Kung makita nyo, 1, 2. So ngayon is tanggalin din naman tong damo. Yan, 2 gumagapang. And then ito is isang punuan. Din ito is 2 punuan. Tapos yan is 1. So alternate po tayo, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Per butas mga idol. Yan, dito na tayo. So hapon na po ngayon. Ganun lang yung advantage dito sa farm. Maganda pong activity kapag medyo hindi na po mainit. Ayan. Yan mga idol. Ito yung ating pinagkukunan mga idol ng bulaklak na lalaki or yung pang-pollinate natin. So ito is sweet 16 po mga idol. Kung mapansin nyo po, yung distance po ng ating sweet 16 is nasa 4 meter each rows. Yan. Tapos mga 1 meter siguro ang each hill. So pasukin natin. Ito yung mga lalaki niya. Tingin tayo. Hindi niya na nga lang ano tawag nito sa Tagalog, hindi siya nakahumlad. Hindi siya nakabuka. Yung flowers niya dahil hapon na po kasi mga idol. Yan, ito yung kinukuha natin dahil marami po siyang pollen or yung parang pulbo niya po mga idol. Ay, hindi ma-focus. Yan may pollen po siya. Unlike sa seedless na wala pong pollen yung kaniyang lalaki na bulaklak, kaya hindi po siya gamitin pang pollinate. So may mga nagtatanong kasi mga idol, bakit kailangan ni hand pollination, bakit hindi pwedeng hayaan na lang? So dito sa ating area, although may mga bees po, sayang po yung panahon dahil 10 days lang po talaga ang allocated time para mag-pollinate dito sa ating watermelon. So 10 to 11, 12, maybe after kahit 15 days boss, no, pwede pa? Kaya pa. Pero may mga tao naman po tayo, mas maganda talagang i-hand pollinate na lang mga idol. At least sure ball po tayo na bawat puno po is meron talagang bunga na makikreate or mapapalaki. Siguradong kakapit. Kasi kung asa po tayo sa bubuyog, even 5 hectares po mga idol, not sure po kayo na every puno is mapollinate talaga ng mga bubuyog. Unlike sa tao, makita talaga ng tao, ma-hand pollinate, perfect na makakaroon ng 1, 2 o 3 bunga every puno mga idol. Lahat ng makikitang babae, mapollinate talaga ng lalaki. Tama ba boss? At saka na gumagamit kasi tayo ng mga chemicals, kaya minsan hindi maiwasan talaga yung mga bees natin mamamatay rin.
Yes, kasi kung hindi siya naman, medyo sensitive po kasi ang watermelon, mabilis po siya kasing madapuan ng mga sakit. So kailangan din natin ng mga intervention. And another reason po mga idol, yun po kasi yung seedless natin. So if halimbawa meron po tayong culture dito ng mga bees, kung doon lang po, wala din po siyang kwenta dahil wala nga pong pollen yung mga lalaking bulaklak. So kung dumapo yung mga bee doon sa lalaking bulaklak pupunta sa babae, wala rin siyang pollen na madadala. Unlike kung i-hand pollinate po natin, dito po tayo kukuha sa area natin ng lalaking bulaklak. Tapos dadalhin natin doon sa seedless, ipupullinate sa babaeng bulaklak. Sigurado talaga na magi-create po yun siya ng bunga mga idol. Yan. So sa mga nag-watermelon farming, alam nyo po, lalo na sa green seeds, yan. Advisable po talaga na mayroon pong variety na pang pollinate like Sweet 16, Sweet Venus, Sweet Gold, at saka Oriental. Mga ganyan na siya na pwedeng gamitin pang pollinate like gaya nito. Yan. So sana gumanda dito. Nagkasalubong na. Nagkakasalubong na, no? Unlike yung una nating tanim, halos wala, no? Wala talaga yun. Yan siya mga idol, oh. Mas maganda. So we will see soon. Dahil magbibigay po kami ng update kung magkano kikitain namin dito. Sana swertihin po kami sa presyo by December. So target po natin December. Yun nga lang, oh, sobrang dry na dry talaga yung lupa. Yan, yun lang ating update. Yan, kasama natin si Boss Jury. Shout out Paringkin Ken, nasa Vietnam ngayon. Ingat kayo po, pre. So update po tayo after 3 days. Ngayon po is November 14, 2024. Huwebes po ngayon. And on November 17, I think tayo mag-update. Ika 1 month na po ng ating watermelon ng tinanim. So 3 days na rin po tayo nag-pollinate, boss, no? 3 days na. 3 days na. So mayroon po tayong remaining mga 1 week, 4 days ang pollination natin. May mga almost 1 week pa tayong natira pang pollinate para magka-balls po yung kanya mga bulaklak. Yan. Yan, ito. Balls. Baka kanina po ito siya, na-pollinate po ito siya kanina mga idol. Yan, ganyan lang po. So mas maganda ang plastic mulching. Yun nga lang, nakaubos po tayo ng 4 plus 4. 8 plastic mulching dito sa ating 2 hektarya. Siyam po na plastic mulching. And yung plastic mulching po natin na 4 feet, hinati po natin, na grinder po natin o pwedeng ilagari. 2 feet lang po ang ating nilatag para tipid po siya mga idol. Yan. See you. Bye bye.